Ang popular nito ay walang patutunguhan. Ang patutunguhan nito ay nakatatag lamang sa paglaki ng pwersa ng Amerikano. Nasasayang ang ating mga panahon. Lumusog na tayo. 40,000 ang ating mga sundalo. Kumilos na tayo. Dapat muna nating usisahin ang mga bagay na to bago tayo magdesisyon. Ang balita ko ay mayroong 7,000 sundalo ng mga Amerikano ang paparating sa ating bansa. Tila pinaglalaroan nila tayo. Tulungan nga ng mga Amerikano ang Cuba laban sa Espanyol. Sinakop pa ng mga Amerikano ang Cuba? Hindi! Niya ay kaaway ng mga Amerikano. Bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan tayo ng mga Amerikano na pumasok sa Intramuros? Umaayon ako kay Senior Paterno. Mas pipiliin ko ang kapayapaan. Sa halip na naghanda tayo ng armas, nangugukay ng mga trinseras at tuturuan ng mga kababayan na gumamit ng sandata, nandito tayo at nakagulo. Huwag kayo mapapadala sa mga matatamis ng sinta ng Amerikano. Paano na ang ating mga negosyo? Kapag nakikipaglaban tayo, babagsak ang ating ekonomiya. Ano nang ipapakain natin sa ating pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita. Kasali ka sa mga gobyernong sibil ng mga Kastila. At nanganganib ng Espanya, lumipat ka ng bakod. At ngayon na tayo nanganganib, sisipin ka sa Amerikano. Tumahimik ka! May kanya-kanya tayong interes! Tao lamang tayo! Paano na kaya unahin ang negosyo? Habang tayo ay nalipis sa litan ng bansa. Mahal ko rin ang bansang Pilipinas! Punyeta! Sa ngayon, kakakampi natin ang Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerika ng lahat. Maunahan lamang yung pagbansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Antayin muna natin matapos ang Treaty of Paris. Hanggang kailan? Bakit? Ano? Bakit? Tahimik! Para kayo mga berhen na niwala isang puta! Hindi makamay na kalayaan sa pag-aaruga ng mga mahal natin sa buhay. Ang kabaryan ng ating kalayaan ay dugo, pawis at kamatayan. Ipagpaumin niyo po ang aking pagtaas ng boses. Mga kaibigan, aminin ko mga pinagmumulaan na pagdududa ng lahat. Hindi mali ang idea ni General Luna na palakasin muna ang militar. Mga kapatid, ipagdasal natin ang ating kalayaan at paghandaan natin ang pandigmaan. Nagkaroon ng sagupaan ng mga Amerikano at sundalo sa Santa Mesa. Inatake na nila ang San Juan Paco at Pandacan at iba pang lugar. Meron na rin sila kasunduan sa Espanya at Intramuros. Bumagsak na ang Maynila. Hawak na ng mga Amerikano ang buong lungsod. General Luna, ikaw na ang laban sa labanang ito. Paano ko lalaban? Kakating ko sila? Tutulungan ba ako mga bayan na yan? Mabuhay ang inang bayan! Mabuhay! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Senior Presidente, nais makipag-usap sa inyo ng Chairman Komisyon tungkol sa kondisyon. Kondisyon, walang kondisyon. Aba, walang kondisyon. Bakit walang kondisyon? Sandali! Tahimik! Hayaan niyo muna siya magsalita. Nais nilang isulong ang otonomiya sa Pilipinas na gawin itong protektado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan. Ayon sa batas, nasa kamay ang Pilipino ang soberanya. Tayo ka sa pamangkay at negosyasyon. Hindi ko naman iminumungkahi. Binabalita ko lang. Paano natin pagkatiwala ang taong katulad nito? Dati siyang kasabwat ng Espanya. Kung may ganito tayo sa pangkat natin, hindi na kailangan ng kaaway. Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak ang ating ekonomiya kung makipagsamahan tayo sa kanila. Hanggang kailan ba tayo matatapos makipaglaban? Marami nang namamatay. Hindi sa lakas ng loob, buo ang tiwala ng katauhan ko.
Kahit si Dr. Jose Rizal, Nasisigmura ba ang gabinete ang ganito kataksilan? tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko kasama ko ang kanyang anak sa labanan na iniwan ang kanyang mga kasamahan. Wala kong anak na duwag at hindi mo nakasama sa labanan ang aking anak. Kaya wala kang karapatan na laitin ang pamilya ko. Talaga nasa dahil niyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapit mo na si Juan. Kung andito pa siya sa Pilipinas ngayon, siguro binitay na siya dahil sa pagpatay ng kanyang asawa. Tama nga lang ang apelyido mo, Luna. Isang lugnatiko! Inuutos ko arestuhin ang traidor na ito at ikaw din! Bakit? Bakit pati ako? Ano pa ang nalalaman niyo kay Luna? May aaminin po kami sa inyo, Senior Presidente. Nag-init ang ulo ni General sa loob ng plaza. Sana hindi daw magdalawang isip na barilin ang mga traidor sa bansa. At balak niya iluklok ang kanyang sarili bilang diktador. Kapalit niyo, Senyor Presidente. Hindi totoo yan. Kilala naman natin si Luna. Hindi niya magagawa yan. Si Luna ang magiting kong general. Kailangan na natin siyang palitan. Andiyan naman si Mascardo. Serikante? Andito rin naman ako. Maraming salamat mga Ginoo. Ngunit kailangan ko ito pag-isipan. Senyor Presidente, Nieta, imposible. At ikaw, bakit ka nakaupo sa upuan ng Presidente? Talagang wala sa lugar yung yabang mo, no? Akala mo ikaw lang may malasakit sa Pilipinas? Sa kwartang ito, ako lang. Mahal ko rin ang Pilipinas. Ngunit hindi sapat ipaglaban at magpakamatay para sa kanya. Subukan mo! Hindi ako aatras! Sumusuwan ako sa mga brekas na yan. May gago bueles! Babalikan kita. Ipapinapalaw na kita. Bakit nakalaya ka pa rin? Negosyo o kalayaan, bayan ng sarili, pumili ka! Paano ko lalaban? Kakating ko sila? Tutulungan ba ako mga bayan na yan? May mas malaki tayong kalaban sa mga Amerikano, ang ating sarili.